I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, ito panibagong dagok na naman sa pagkatao ni Sara Duterte. Talagang hinahabol talaga siya ng karma, diba pinadala siya po ng subpoena ng NBI. Kaso lang hindi siya sumipot, diba? Kabastusan po 'yun. Dahil ito sa mga treat niya sa Pangulong Marcos Jr. Napapatayin niya na kumbaga nag-hire siya ng hitman. Sa bagay, sanay naman sila pumapatay ng tao. Diba si Digong pumapatay ng tao, magbabayad ng ng hitman. Yan na nga sila Kanyas, hitman niya yun Diba? Utos na mayor. Yun. Kaya sanay na sila pumapatay ng tao. Kaya alam nyo guys, if ever na may mangyari kay Pangulong Marcos Jr., wala tayong ibang sisihin kung hindi itong si Sara Duterte. Sure yan. Kasi lumabas na sa bunganga niya So dahil hindi siya sumipot sa NBI, alam mo, nagmumukhang tanga yung NBI kasi naghihintay sila talaga. Ang pumunta yung abogado niya. Tingnan mo, feeling niya entitled talaga. Feeling niya pag-aari niyang Pilipinas. Nakakatakot ito pag naging Pangulo. Manduin niya lahat ng tao. Magiging diktador ito guys. Papasok lahat dito mga sindikato galing China. Yung membro ng Triad, yung kapatid niya. Membro ng Triad yan sabi ni Mr. Las Cañas Oo, diba si Pulong malaking tato yan. Dragon. Sa likod, ganun din si Michael Yang. Delikado ang pamilya na ito. Konektado sa mga malalaking grupo. Galing sa bansang Shekwa. Diba? Yan ang sinabi ni Las Cañas. Imposible na walang alam itong mga ito na membro sa ng Triad. Ito si Pulongges. Posible, pati si Digong. Alam niya yan. Kaya ito, pag ito naging Pangulo, delikado. Lahat ng yung may sala sa kanya sa panahon ngayon tulad ng sa House, tulad kay Pangulong Marcos Jr. na wala naman siyang kasalanan kay Sara. Diba? Si Sara naman na nanggugulo. Hindi naman siya inaway ni Pangulong Marcos Jr. Baka babalikan niya. Baka may atukhangin niya lahat ng kumakalaban sa kanya. Diba? Pag naging Pangulo ito, babalik lahat ng pugo. Maibsulto yan si Kibuloy. Babalik si Tebes. Pupugaran tayo ng sindikato, ubos ang kaba ng bayan, patay, tayo talaga. Hindi pwede mangyari yan. Siguradong magpi-people's power ang tao. Diyan mo makikita ang totoong people power. Ewan ko lang pag hindi, maalis sa pwesto, no? Ito na nga tatlong mga, mga private citizen na magsampa ng kaso. Una-una kahapon, yung ito si Congressman Sandanya, pinangunahan niya ni Senator Laila de Lima. Tapos Makabayan Black. Baka bukas magsampa na ng kaso. Tapos another na naman yung NUPL. Patay. Diba? Hinahabol siya ng karma ngayon. So dahil dyan, mga kababayan, ano ba ang mangyayari pag hindi siya sumipot ng sumipot? Na pinapatawag siya sa NBI. So, but before that, pakinggan nyo po yung balita ng isang media, tungkol dito. Sa interview pala pakinggan nyo yung interview ni Director Santiago, mga kababayan, kung ano po ang magiging, magiging cause, kung bakit, kung hindi siya sumipot, ano po ang hakbangin ng NBI pag hindi siya dumadalo sa mga hearing na pinapapunta siya dahil may subpoena naman, tapos hindi siya sumipot ng hindi sumipot. Pakinggan nyo mga kababayan kung ano ang hatol sa kanya. So but before that, ito basahin natin sabi ng GMA News, mga kababayan The National Bureau of Investigation, which is ang NBI, on Monday issued a new subpoena to Vice President Sara Duterte to allow her to explain her remark that she ordered someone to kill President Ferdinand Marcos Jr. if she dies. Diba? Sino ba naman magtitreat kay Sara?
Alam nyo, guys, binabantaan niya yung sarili niya. Oh, wala naman nagtitreat yan. Nagpapanik mo diyan. Gawa-gawa niya lang yan eh. Oh, ngayon, hahanapin ng NBI, sino ba talaga itong taong ito na binayaran para patayin ng Pangulo. If ever mamatay si Sara, wala naman papatay dyan. Sus Mauritius, wala naman mag-i-interest dyan. Sabi nga ng Pangulo eh, hindi naman importante yan si Sara. Tama naman, di ba? O, NBI Director Jaime Santiago confirm. This is for the 30th appearance on December 11. Oh, sa December 11, another new subpoena. Nako. Oh, pag hindi sa sumipot mga kababayan, ano pa ang magiging hakbangin ng NBI? Pakinggan nyo nga mamaya yung sinabi ni Director NBI Santiago, guys, ha? Oh, sabi dito, she's being investigated for alleged grave threats in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012 and possible violation of the Anti-Terrorism Act 2023 following her alleged kill order against the President, First Lady Lisa Araneta Marcos and Speaker Martin Romualdez. Nako, kung nagkataon mga kababayan for the first time into itong Anti-Terrorism Act noong 2022, for the first time, ito po ay siya pa lang ang makakasuhan. Sakop ito sa anti-terrorism na ang papa niya mismo ang nagpirma sa batas na ito, guys. Siya ang magbuy-numano. Naloka ako. O, di ba? Si Digong ang nagpirma itong anti-terrorism ito eh. O, Act 2020. Oh, 'di ba? Siya ang magbubuy ng mga kababayan sa batas na pinirmahan mismo ng papa niya. Hindi kayo naloka. Oh, ayan. Yan ang pinaka-ground kung bakit siya ay pinapatawag mga kababayan dahil ito sa threat niya sa Pangulong Marcos Jr. Lalo na po yung sinabi niya pupugutan ng liig, no? Oh, dahil hindi nga ibinigay yung relo, 'di ba? Nag-attend sila ng graduation. Ito guys, meron akong sasabihin sa inyo kung bakit isa sa mga dahilan bakit hindi ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang relo. O, 'di ba? Sabi ni Sara, gigil na gigil sa kay Pangulong Marcos Jr. kasi nasa sa tabi niya habang nasa graduation ng PMA, no? Ngayon, mayroong isang kadete doon na I think valedictorian ba yun, no? Siya ningi po ang relo ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, hindi po talaga pwede kasi wala naman siguro doon sa tradisyon nila na maghingi ng relo. Wala daw yung ganon, wala. Ngayon, nandoon si Sara ba, inis na inis siya mga kababayan. Parang gusto niya daw pugutin ng liig ni Pangulong Marcos Jr. O, di ba? O, sino naman tanga na magbibigay ng isang patek na relo na nagkakahalaga ng 26 million. O, ikaw, kayo, ibibigay nyo ba na ganong klaseng relo ni Pangulong Marcos Jr. sa halaga ng 26 milyones? Ang pangalan niya ay patek? Ay, sus! Kahit sino hindi ko ibibigay. Sus! Kung siguro yung mga tag 5,000 na relo, kayang-kaya niyang ibigay. O, di ba? Mahal yung relo mga kababayan. Kung yung relo ni Digong na ibinigay niya, hindi ganun kamahal kay tulad kay Pangulong Marcos Jr. Sus Mariusip, kamahal-mahal yan. 26 milyones, 26 milyon ang halaga niyan. Mga kababayan, i-check nyo para malaman nyo kung gaano kahalaga yung relo na yun. Nasuot-suot ni Pangulong Marcos Jr. Siguro, alam nyo naman siguro, yung brand ng Patek. 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 Tingnan nyo kung gaano kahalaga, kung gaano ka yan. Ilagay ko sa screen ko, kung nandyan pa sa, hindi ko pa nabura. Kamahal yun. Kaya yun ang isa sa mga dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi pwedeng ibigay. Kasi Pangulong Marcos Jr. nagulat nung that time, nung hiningi ng isang kadete. Ay, mahal yun.
Hindi niya talaga ibibigay yun. Kahit anong klaseng mangyari, hindi niya po ibibigay. Maibibigay niya sa anak niya. No? For sure. Pero, sus, kamahal ng relo guys. At malay mo. Pangalawa, sabi ko nga sa isang video ko, baka yan ay remembrance ng kanyang ama. Hindi natin alam. O, diba? Who knows? Baka regalo sa kanya ng misis niya. Hindi natin alam. Diba? Ang mahal yun. Ang relo ni Pangulong Marcos Jr. Ipakita ko sa screen ko yan. So yan, mga kababayan, ito ang pangalawang subpoena ni Sara Duterte. NBA issue new subpoena versus Vice President Sara Duterte December 2, 2024. Kahapon po yan ni ibinigay sa December 11 ang kanyang hearing. Biro mo, dito ito pa tingnan niyo ito, kalukuhan itong babaeng ito. Di ba humingi siya ng ng advance question, sabi po din ng DWIC 882. Sabi guys, NBID pagbibigyan ang hirit ni BP Sara na advance question. Hindi nagbibigay ng listahan ng mga tanong ang National Bureau of Investigation. Saan ka makakita guys, no? A-attend ka sa isang hearing, humingi ka ng advance question. Ano yun? Magtitik ka ng exam? Ito si Sara parang hindi abogado. Para ma-memorize mo na kung ano itatanong sa'yo ng NBI, ng mga judge doon. Hingi ka ng question. Ano yun? Reviewers. Magre-review si Sara guys para alam niya. Yan NBI di pagbibigyan ang hirit ni BP Sara na advance question. Walang iya talagang babae na ito guys. Ito ba'y nag-aaral ba ng abogado? Ang alam ko kasi ang abogado guys magaling. Hindi na kailangan ng advance question. Grabe. Dito mo nyo palang malaman at makikita na wala talaga siyang alam. Hindi pwede talaga siya magiging pangulo. Remember mga kababayan, nung hearing dyan, hindi hearing, yung deliberation nung budget hearing nung 2023. Siguro hindi nyo napanood, di siyempre, kumbaga, yung budget niya, aaproban. Siyempre, nandoon po sila. Pati si Vice Presidente, yan si Sara nandoon. Yung bawat tanong sa kanya, mga kababayan, pinapasa niya lagi sa staff niya. Oo, totoo yun. Lagi niyang pinapasa doon sa staff niya yung katanungan ng House Committee. Biro niyo, kaya ngayon, napagtanto ko, kaya pala, walang alam talaga. Lahat ng itatanong sa kanya, doon ang ipapasagot niya sa staff niya. Totoo yun. Kung natatandaan nyo, nung last 2022 election, nagkaroon po ng Vice Presidential debate. Hindi po pumunta yan. Hindi talaga siya pumunta. Bakit? Kasi wala po siyang maisasagot. Hindi niya kaya. Totoo yun. Dito pa lang nakikita mo, binabase ko yan kasi nga, diba, hihingi siya ng advance question? Saan ka makakitang klaseng abogado yan? ang alam ko lang dyan guys, yung grade 1 lang Para ka lang guys, mag-take ng board exam, kailangan mo ang reviewer. Magre-review ka. Nalok. Ay, ewan ko. So, hindi po siya pagbibigyan sa kanyang hiling. 'di ba? So, dahil dito, mga kababayan, pakinggan nyo po, yung sinasabi ni NBI Director Santiago, alam nyo, judge po yan, Isang judge po yan. Itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. bilang NBI Director. Napakagaling yan. As in, magaling na NBI Director. Saludo ako dyan kaya Director Santiago, mga kababayan, So, dahil dito,
kinatanong ng iba, ano ba ang magiging cause, no? Ang hakbangin, ika nga, ng NBI if ito si Sara hindi na naman sumipot. Ito, pakinggan nyo mga kababayan, ha? But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. Alam nyo, natatawa talaga ako. Oh, eto na. The National Bureau of Investigation may file charges against Vice President Sara Duterte if she remains uncooperative in its investigation. Her appearance has been rescheduled to December 11 to explain alleged death threats against President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Subpoenas have also been issued to those who attended the online press conference where Duterte made the controversial remarks. The NBI, however, acknowledges they cannot compel her to testify if she refuses. Kung dumating ang December 11 and wala ni ha ni ho, walang pasabi, walang abogado na pinadala, then we will proceed po with our report and our investigation. City Vice President naman, hindi namin mapipersang sabihin sa amin kung sino man yung kausap niyang tao. Kung hindi niya gusto i-identify kung sino yung kausap niya, so be it. Pero nag-iimbestiga po kami from other sources kung sino po yung kausap niya. Lahat ng circumstances i-consider namin bago kami makapag-conclude kung ano bang kaso, kung meron bang kaso na isasampa laban sa Vice President.